Kung nagbabalak nga pala kayo mag-abroad, dapat buong loob ninyo pag alis ninyo ng Pilipinas. Kasi hindi basta-basta ang pag-abroad dahil 2 taon din kayo mawawala sa Pilipinas. Lalong-lalo na nga pala pag first timer ka, ang kalaban mo lagi dyan ay homesick. Lagi mong iniisip yung mga pamilya mo na nasa Pilipinas. Sa 2 taon kasing pangmamalagi mo dito sa abroad, lahat ng sakripisyo mararanasan mo. Andyan yung maiiyak ka, malulungkot ka pag namimiss mo sila, lalo na yung mga pamilya mo. Lakasan lang ng loob, baon ang pangarap na gusto mong makamit sa buhay. At lagi mo lang din sasabihin sa sarili mo na kaya mo at huwag kang susuko sa bawat araw na dumadaan. Nung una sa totoo lang naman talaga, hindi ko rin pinangarap mag-abroad. Hindi nga sumagi sa isip ko na makakapunta ako ng abroad at dito ako magtatrabaho. At sabi nga ng iba, wala namang masama kung susubukan mo. Kwentuhan ko din pala kayo na maiksing istorya ng buhay ko sa pag-abroad. Way back 2016 nga pala nung una ako mag-abroad papunta ng Oman. Nung una nga pala kinakabahan ako, nalulungkot na naiiyak dahil hindi ko alam kung anong buhay naghihintay sa akin pagdating ko dun sa abroad. Hay, sinasabi ko sa inyo, halos 3 buwan din ako nanibago doon. Halos araw-araw nalulungkot ako, iniisip ko yung mga pamilya ko sa Pilipinas, naaalala ko yung mga banding namin at magkakasama kami. Pero pag iniisip ko na wala namang mangyayari sa akin doon at hindi ko naman mabibili yung mga gusto nila at hindi ako makakatulong ng sapat para sa pangangailangan nila. Kahit papaano kasi dito sa abroad makakaipon ka, may maayos kang uwian na bahay, mayroon kang transportasyon na libre sa araw-araw, pagpasok at pag-uwi. Sabi nga nila hindi nga naman tayo pinanganak na mayaman para maghintay na lang at hindi magbanat ng buto. Hanggat may mga taong naasa sa atin, kailangan natin kumilos. At syempre, hindi lang naman pansarili ang iniisip mo dito, kundi para na din sa pamilya, kaya ka naghahanap buhay. Lalong-lalo na pag may sinusuportahan kang estudyante o pinapaaral sa Pilipinas. Nakaka-proud kaya maging OFW, lalo na pag may pinag-aaral ka. Kaya sa mga OFW dyan na katulad ko, proud na proud ako sa inyo. Sana marami pang katulad ninyo na tumutulong sa mga kapwa at mga kamag-anak ninyo, lalong-lalo na sa mga kapatid nyo. Sa una lang naman mahirap, pero hanggat maaari pag magtsatsaga ka, may nilaga ka, sabi nga nila. Kesa naman nung magkakasama nga kayo, pero pagdating naman ng panahon, kakalam-kalam yung sikmura ninyo. Hindi ko naman sa nila lahat sinasabi ko lang yung mga katulad ko na hindi pinanganak na mayaman, kaya kailangan namin maghanap buhay at magtrabaho para sa pamilya. Pero syempre alam ko mas marami nakakaunawa sa mga katulad namin sa sitwasyon namin na ganito. Tapos yung iba sasabihin pa, ang sarap ng buhay ninyo kasi nasa abroad kayo. Hindi lang nila alam kung ano dinaranas namin dito, kung anong pagtitipid ang ginagawa namin. Kaya sana sa ibang tao dyan na mahilig manghusga sa mga OFW, lalo na pag hindi sila napapahiram. Huwag naman sana sumama yung mga loob ninyo dahil hindi naman kami namumulot ng pera dito. Bagkus pinaghihirapan din namin at kailangan namin magtrabaho. Okay lang naman magpahiram pag may sobra. Pero pag sakto lang, bakit mo pa ipapahiram? Kung ikaw din man na magtitiis at ikaw din naman walang makakain. Kaya laging niyong iisipin, hindi lahat ng OFW maraming pera. Kaya sa mga nagbabalak dyan maging OFW, sinasabi ko sa inyo ng 10 milyong beses na pag-iisipan nyo na mabuti. Kasi hindi katulad ng Manila to Cebu na pwede kang umuwi anytime dahil mahal ang pamasahe. Isisingit ko nga lang para ulit na bago lang ako dito sa Qatar. Halos 2 linggo pa lang ako nagtatrabaho dito. Pero pangatlong bansa na napuntahan ko na to simula nung nag-abroad ako. Pero ngayon masasabi ko na okay ako dito. Walang pressure, wala kang iisipin at mababait ang mga kasama. Ganito lang kami dito pag walang ginagawa. Maglilinis lang, mag-aalikabok, lalo na pag walang customer. Nagkikwentuhan lang kami basta tapos na lahat ng gawain. Morning shift nga pala ako dito sa flower shop na pinagtatrabahuan ko. Kaya after ko gumawa ng mga bouquet at mag-ayos ng mga bulaklak, naglilinis naman ako ng mga alikabok. Sa umupo lang ako at maghintay matapos ang oras ng tagal. Kaya ito na lang ang ginagawa ko. Maraming salamat nga pala sa pakikinig. Sana may natutunan kayo kahit papaano. Hanggang sa muling pagbablog. Salamat sa inyo.